guys. Ito tayo ngayon sa Seamenling. Tayo natin yung stoplight. Ito na kami ng pick up point noong tour namin. Papunta ng North Coast. Tawid na kami doon. Traveling has never been more memorable without taking and keeping the video clips as souvenirs of your tour. Kaya naman on this episode, we will discover the beauty that has been long treasured on the northern part of Taiwan. Are you thinking what I'm thinking, mga amigo? Sus! Ano pa? Edi road trip! From Taipei to Shippen Old Street, abutin ng less than an hour ang biyahe at depende pa rin ito sa dali ng trapiko. According sa aming driver / tour guide, it's better to get there early para makaiwas sa bulso ng mga turista. Ang Shippen ay isang maliit na tanyag na bayan sa Pingxi District, New Taipei City, Taiwan. Kilala ito sa Shippen Old Street kung saan matatagpuan ang riles ng tren na dumadaan sa gitna ng makipot na kalye na puno ng tindahan, pagkain at mga souvenirs. Isa sa mga activities ng tampok dito ay ang pagpapalipad ng Sky Lanterns. Ang presyo ng Sky Lantern ay naglalaro mula 150 hanggang 400 New Taiwan dollar depende sa kulay nito. Kung nakapili na ng inyong gustong kulay na swak naman sa budget, maaari na itong dalhin sa loob ng souvenir shop para sulatan ng inyong mga wishes. Baliktaran nitong susulatan. May kalakihan itong lantern kaya marami-raming kahilingan ang ating maaari ilagay. Mag-ingat lang sa pagsulot nito upang maiwasang matalsikan ng tinta, lalo-lalo na sa mga nakasuot ng light colors. Pagkatapos magsulat, ay maaari na itong dalhin sa tagilirang bahagi ng riles ng tren upang paliparin ito. May staff na siyang aktibong kukuha ng inyong mga pictures and videos bago at matapos paliparin ng Sky Lantern. Nakakatawa dahil may alam siyang foreign languages na siya naman kanya binibigkas para sa picture taking pose. Kakulit nung nag-buy picture kanina, Beth. Ano to? Ano ba? Saan? Pabisyaran mo na. Old Street. Ito yung ano mo. Palm Beach. Here's another spot to take Instagrammable shots for your Taiwan trip, the famous Jing'an Bridge. Isa itong uri ng suspension hanging bridge na tumatawid sa Kailang River. Dinarayo rin ito sa taglid nitong panoramic view ng mga bundok at ilog, kung kaya naman, huwag kalimutan mag-side trip dito kapag nagtungo kayo ng Shippen Old Street. Nandito tayo ngayon sa hanging bridge, ng picture pagkatapos nagpalipad na lang. Yun lang. Shippen Old Street. Nililinis pala nito pagkatapos magpalipad ng mga turista. O maya-maya dadaan na yung train. Hantayin lang natin. After enjoying the Jing'an Hanging Bridge, let's head to the next featured place of this vlog, the Shippen Waterfalls. So next stop natin ay Shippen Waterfalls. Yes po. 10:30 daw ang call time namin for the next spot. Daw ditong sikat na homemade sausage naman. Pero ngayon, punta muna tayo dun sa waterfalls. Merong dalawang waterfalls, may isang maliit at may isang malaki. Sa isang malaki. Ang Shippen Waterfalls ay itinuturing na pinakamalapad na talon sa Taiwan at kadalasan tinatawag na Little Niagara Falls ng bansa. Matatagpuan din dito ang Shippen Railway na bahagi ng makasaysayang Pingxi Railway Line na dati ginagamit na means of transportation ng karbon at ngayon ay isa ng atraksyon para sa mga turista. Reminder mga amigo, medyo may katarikan ang pagbaba at pagtaas sa ilang bahagi nitong lugar kaya magdoble ingat sa pamamasyal.
Ano po, tanggapin mo ko. Bolinao Falls to. Sana sa Bolinao po. Bolinao Falls in Taiwan. So yun now, na Hanging Beach. It's Bisa mo. Ring! Eh na mag-video ka! Hi! Hi! Heart! Patungo ng falls, marami mga figurin ang matatagpuan sa gilid nitong daan. Huwag magdalawang isip paminto sandali at kumuha ng mga selfies. So guys, I think this is the part I'm going to enjoy this trip. Kasi, nature, official love. Ang maganda dito, kaysa dun sa mga nauna natin. Ayan na, nakatingin isa. Horsey! Mga kamag-anak ni Richie. Yo! Sari-sari mga souvenirs pa rin na makikita sa bandang ito. So kung last day na ninyo sa Taiwan at nais na ninyo mamili ng pasalubong, pwede na dito. Pagkatapos itong mga souvenir shops, masisilayan na mula dito sa taas ang view nitong waterfalls. So, we already have taken some photos on the upper side of the waterfalls. Pero muna tayo doon sa baba. So, maganda ka kumuha na. Let's go! Maaari ring bumaba sa lower part para mas makita ng buo ang itsura ng talon. Dito na magsisimula ang challenge sapagkat marami mga hagdan ang dapat daanan upang makababa. Ladies and gentlemen, let me introduce you the Shipen Waterfalls. Ayan. Ang tarik. Hanip. Okay, magbaon din kayo ng malakas na baga pagka bababa kayo dito. Doon sa lower part ng Shipen Waterfalls. Nakapagod. Ay nako. Hirap na walang regular exercise. Kasi lang sasabak sa ganyang trim na activity. So, nakapagod. Stretching kayo bago kayo pupunta dito sa Shipen Waterfalls. So, gusto nyo pumunta doon sa lower part kasi maraming stairs. Medyo nakakahingal. Pero sulit. Napakaganda. Magpapahinga lang muna kami saglit. Tapos, try namin yung Taiwan homemade sausage. Tapos, 10:30 yung call time namin. Break na kami doon sa service. Bye. I-charge muna tayo ng energy by trying this homemade Taiwan foods. Alam nyo guys, kanina ko pag-usulatakan ang Taiwan sausage na ito kaya ito ang in-order namin. Lulutuin ito mismo sa harap ninyo na para bang bumibili ka ng ihaw-ihaw ng Pinas. Bisa na tayo. Sabi ba? Yung Junela. Thank you. Yes, Taiwanese homemade sausage. 10/10. Smell pala. Sige, paso yung bibig mo dyan. Sarap. Medyo katabang. Okay lang. Sarap. Combination of great and music. Akso hangin. Dito sa Shuinandong Bay, New Taipei City, matatagpuan ang Yingyang Sea. Mayroon itong yellowish brown at blue-green na tubig na siyang nagmimistulang simbolo ng yin-yang sapagkat hindi agad ito naghahalo. Ang hindi nito paghahalo ay di umano dahil sa mga mineral at chemical mula sa dating minahan ng tanso at ginto na malapit dito. Kaya paalala,
hindi ligtas lumangoy dito sapagkat mataas ang acidity at presence ng metal sa tubig. Sa harap naman ito, nakikita ang tanyag na labi ng Shuinandong Smelter o mas kilala bilang 13 levels. Isa ito abandonadong gusali na dating smelting plant noong 1933 noong nanakop ang mga Hapon sa Taiwan. Ginamit nila ito upang i-extract at tunawin ang mga ginto at mga tanso na kanilang nakukuha. Meron itong 13 palapag kung kaya tinawag itong 13 levels. Ngayon, isa na itong cultural heritage site at popular dayuhin ng mga turista at history enthusiast. Right, we're now here in Golden Waterfalls. There. Maniniwala ba kayo kung ganyang mga bato dito sa Golden Waterfalls? May mga ginto. Ayun, yellowish. Yan daw yung mga minimina ng mga Hapon dito dinudurog. Ayun. Golden Waterfalls. Ang tubig na dumadaloy dito sa Golden Waterfalls ay hindi totoong may halong ginto. Ang manilaw-nilaw nitong kulay ay dahil sa reaksyon ng tubig ulan sa lupa at bato na mayaman sa mineral katulad ng copper and iron. Kapag humalo ang acidic na tubig ulan sa mga nabanggit na mineral, nagkakaroon ng oxidation. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng yellowish gold or rusty na kulay ng tubig. Hindi rin ito safe paliguan at inuman ng tubig. So, selfie-selfie lang ang maaaring gawin. Napakaganda ng nature, no? Ayun o. Dito pa lang, sulit na yung bahay. Ano? Jiaofen Old Street. Old Street, ngunit hindi naluluma sapagkat isa ito sa mga pinakasikat na lugar dito sa Taiwan. Kasi naman, bakit hindi sisikat? Food trip capital yata ito dahil sa dami ng mga nagpapa-free taste ng mga Chinese food products. Oh, wag na magpatumpik-tumpik pa. Atak na. Winter melon. Masarap pa daw. Unang pinatikim itong kanilang Chinese tea. Sarap. Refreshing ang lasa. Okay, what's next? Oh, thank you. Oh, sosyal. Tatagalog pa. Nagbigay siya ng nougat, milky at hindi ito matamis. Kali-kaliwa mga free taste, kaya ikaw na mahihilo sa dami na nag-aalok. It's Ali Shanghai Long Chen Tea. Try together. Very fast. Try something cheap. I still have it. Ginger tea. Dahil free taste dito. Ito talaga kami mag-i-enjoy. Bakit kanyo? Kasi food trip eh. Gusto ng Pinoy eh, syempre food trip. May kainan dito. Libre. Ang daming mga pre-taste dito. Dito pa lang busog na kayo. First part, busog yung mata niya sa mga tourist spot na makikita niya. Tapos dito, busog naman ang tiyan niya sa dami ng mga pre-taste. Bukod sa pagkain at pagtitinda ng mga pasalubong at souvenirs, nakilala ang Jiaofen dahil isa ito sa gold mining town ng Taiwan. Noong 1980s, nadiskubre ng mayaman pala sa ginto ang Jiaofen at nang manakop ang mga Hapon, mas lalo pa itong umunlad. Ngunit pagdating ng 1990s, humina ang pagmimina dito at halos mabuo na sa limot ang bayan. Nakilala ito muli na naging setting ito ng pelikulang A City of Sadness at naging inspirasyon umano ng pelikulang Spirited Away. Mapapansin marami ang mga turista naglilibot dito sa Jiaofen Old Street dahil bukod sa lunchtime ito mga oras na ito ay winter break din ng mga estudyante. Sarap eh. Ano yan? Masarap.
Naiipon na yung basura namin. Dami na eh. Oh. Grabe. Meron tayong yogurt. Yogurt with strawberry. Busog. Busog to the max. Yeah. If you are running low on budget dito sa Taiwan nyo, dito kayo mapunta. Busog ka na. Enjoy ka pa. Hindi lang sa food trip matatapos ang araw ng bawat turista dito sa Jiaofen dahil may picture perfect spot to do your photoshoots. Ano kasi yung famous dito na talagang puntahan ng mga turista. Maraming mga bilihan dito ng mga pasalubong, may mga nag-aalok ng mga toothpaste. Sobrang sulit. May mga restaurants din. Ayan. Siyempre, huwag naman basta food trip lang ng free taste. Bili-bili din na pasalubong. While walking to look for a place to have our lunch, we spotted this resto na nag-o-offer ng authentic Taiwanese dishes. Parang ano siya yung parang siomay na mas maganda sa siomay. May sabaw yung We were not able to taste the Xiaolongbao in Din Tai Fung at Taipei 101, but we were able to taste here in this restaurant. Xiaolongbao. Pwede tayo magla-lunch. Pagkain natin ng Xiaolongbao. With noodles and... Go. Mo yung sabaw. Kasi mainit yun. Sa amoy na may sabaw. Okay na yun, nakin na. Chetik mo dito mo. After na masarap na Taiwanese lunch, syempre, Taiwanese dessert naman. We tried these pastries when we ordered cream puff and chocolate puff. At alam niyo ba kung ano masarap na partner dito? Syempre, dito sa authentic, original, one and only Shimputang Boba Milk Tea. Boba milk tea from Shimputang. Tasteless. Shimputang. Boba milk tea. Sarap. Oh, tara, let's go.